Sa nakaraan ay natapos tayo sa pag-aaway nila Ningzo at Zhang Tai sa dahilan na kung sino ang makakuha ng tao upang makatulong sa kanilang paghahanap ng crystal sa ancient mine at sa huli dumating ang ating bida. Nakilala naman ito ni Zhang Tai kaya hindi siya makapaniwala na talagang pumunta pa talaga dito ang ating bida. Tinawag niya rin dito na bata ang ating bida gayong pagbibigyan niya pa raw ito ng pagkakataon na humingi ng tawad at bilasan niyang lumapit dito at lumuhod para magsisi. Nangialam naman dito si Ningzo at kanyang ipinaalam sa ating bida na huwag siyang matakot sa mga banta ni Zhang Tai basta sumali lang ito sa kanya siya na ang bahala dito. Ngunit wala namang pakialam dito ang ating bida dahil sa nakatingin lamang ito sa statue na katabi ni Ningzo at lumapit dito. Naisip niya lumipas ang napakaraming taon at kahit ang dating sagana na Immortal Crystal Ancient Mine ay tuluyan ng naubos at nahukay hindi niya akalain na nandito pa rin ang mga Earth Beasts. Ipinahayag naman dito ni Zhang Tai at tinawag na duwag ang ating bida gayong lagi lang daw itong umaasa sa babae noong una ay si Bai Chao Chao at ngayon umaasa naman ito kay Ningzo. At nakangiti niyang sinabihan muli ang ating bida na kung susunod ito sa kanya ito na ang pinakamagandang desisyon niya para hindi ito magagalaw ni Zhang Tai. Subalit sinabihan lang rin siya ng ating bida na sobra naman itong mag-isip dahil gusto niya lang naman makita ang statue ito. Ipinaalam niya sa ating bida na magkaaway sila ni Zhang Tai at kung wala itong proteksyon mapapahamak ito isang cultivator na walang pundasyon ay hindi magtatagal. Isa pa ang paggalugad sa Immortal Crystal Ancient Mine ay maituturing na pagsubok para makapasok sa Upper Profound Sect. Halos imposibleng makakuha ito ng Spirit Crystal ng mag-isa sa komplikadong minahan. At bibigyan niya ito ng isa pang pagkakataon basta sumama lang ito sa kanya. Subalit tugon dito ng ating bida hindi siya interesado. Sa pagpasok niya sa Ancient Crystal Mine ay napatanong dito si Ningzo sa kasama niyang elder na kung ano ang tingin niya sa ating bida. Tumugon nito na napaka-ordinaryo lang niya at wala siyang halaga sa kanila. Pero medyo nakuha niya ang atensyon niya dahil sa kay-abangan niya akala niya kung sino ordinaryong tao lang pala. Nabahala rin sila at hindi sila makapaniwala na talagang binangga daw ng ating bida si Zhang Tai tapos hinahamon pa si Ningzo. At nasabi rin nila na talagang hindi daw alam ng ating bida ang lugar niya. Tulad ng inaasahan ay nanggagalaiti na sa galit si Zhang Tai at kanyang inutusan ang elder na katabi na sundan niya ang ating bida at hulihin upang maturuan niya ito ng leksyon at tumugon ito na siya na ang bahala dito. At nasabi niya sa pagkakataong ito ang pinakamalaking kalaban ng Young Master ay si Ningzo pa rin. Kapag mas marami silang nahanap na crystals, mas malaki ang maitutulong nito sa kanilang sect. Malaki ang pakinabang kapag nakapasok sila sa Upper Profound Sect. Sa ganitong paraan, ang pamilya Zhang ay mananatiling mas mataas kaysa sa pamilya ni Ningzo. Ipinahayag din ni Ningzo sa kanyang kasamahan na sa pagkakataong ito, kailangan talagang mas marami silang mahanap na crystal kaysa kay Zhang Tai. Doon lang sila makakakuha ng mas magagandang resources para mabilis na umangat ang lakas pagkapasok sa Upper Profound Sect. At doon lang talaga nila matatalo ang pamilya Zhang. Samantala sa loob nito ay nagpalakad-lakad ang nakalayang nilalang at sinasabi niyang noong nakakulong siya sa sinaunang palasyong ito, naalala niyang may mga nakatagong yaman dito at dapat niya raw itong kunin lahat bago umalis. At nang makita niya ang isang kahon sa harapan niya kaagad itong lumapit ngunit nagtataka siya na kung ano ang laman nito sa loob. Dahil dito ay, kaagad niyang inatake ang kahon upang buksan na kung ano ang laman ng kayamanan na ito. Dahil doon ay isang napakalakas na pagsabog ang tumama sa kahon. Subalit sa lakas ng pinakawalan niyang atakeng iyon ay makikita na buo pa rin ito at walang anumang gasgas na kanya namang ipinagtataka. Dahil doon ay sunod-sunod itong nagpakawala ng atake at mas lalo niya pang dinagdagan ang lakas nito dahilan din na yumunig ang buong kuweba nito at paglaglagan ng mga bato. Samantala habang sinusundan nila Zhang Tai ang ating bida sobrang naiinis na ito dahil sa bigla na lang daw nawala ito sa paningin nila. Napansin naman ng mga kasamahan ni Zhang Tai ang tuloy-tuloy na pagyanig kaya nabahala sila sa masamang aura sa kanilang paligid at napapatanong na kung bakit nanginginig ang buong minahan. At sinabihan naman sila dito ni Zhang Tai na huwag silang magpanik na kahanda siya sa mga pangyayaring ito. Dito ay inilabas niya ang Young God Pill, espesyal na ginawa para labanan ang Yin Aura dito at inutusan niya ang lahat na uminom nito para hindi sila maapektuhan. Samantala naman sa ating bida ay sinasabi niyang malaki ang papel na ginampanan ng mga kristal sa minahang ito sa pagbuo ng matitibay na pundasyon,
tulad ng colorful divine temple ng Upper Profound Sect at ang dambuhalang Nine Zang Origin God Steel. Nagpatuloy rin sa pagyanig ang buong kuweba at paglabas ng masamang aura kaya dito ay napagtanto ng ating bida na mukhang may problema sa demonic palace. Sinasabi niya dito ang itinuturing ng karamihan na nakal-alasong yin aura ay iba pala sa hiningang nagmumula sa mga nilalang. Ito ay enerhiyang galing sa mga kristal, na naging sobrang puro at makapangyarihan. Karaniwan, nakadikit lang ito sa mga pader ng minahan. Lumalabas lang ito kapag malakas ang pagyanig ng lupa. Para sa ibang cultivators, maaaring lason ang enerhiyang ito, pero para sa kanya, napakalaking tulong nito. Sa 108 saradong star acupoints, ang katangian ng Divine Court acupoint ay tugma sa enerhiyang ito. Dati kailangan niya pang pilitin ang mga pader para lumabas ito, pero ngayon kusang lumabas na, nakatipid pa siya ng oras. At ngayong araw, gagamitin niya ang saganang enerhiya dito para mabuksan ang Divine Court acupoint. Nagpatuloy rin sa paghahanap sila Zhang Tai sa ating bida at dito ay natutuwa ang kanyang mga kasama dahil sa kanyang dalangyang God Pill dahil kung hindi nila kakayanin ang ganitong katindi na yin aura. Pero kahit ganun kailangan nilang magmadali dahil hindi magandang magtagal dito. Isang kasama naman ni Zhang Tai dito ang nakakita sa ating bida kaya itinuro niya ito na nandoon ang ating bida. Ngunit sa kanilang nakita ay nagtataka dito si Zhang Tai na kung ano daw ang ginagawa ng ating bida tumugon ang kanyang kasama na siguradong nalason na siya ng yin aura dito dahil wala naman siyang yang God Pill tulad nila. Natuwa naman dito si Zhang Tai dahil maganda daw ito at inutusan ang elder na lumapit ito sa ating bida at patayin niya ito. At inuutusan niya rin ang iba na magpatuloy sa paghahanap ng kristal. Nagpatuloy rin sa pag-absorb ang ating bida at sa ngayon natutuwa siya dahil ang enerhiyang naipon dito sa loob ng maraming taon ay perpekto para sa pag-breakthrough niya. Ngunit sa harap niya ay nakalapit na ang elder dito at tinatanong siya na mukhang hindi pa pala daw ito patay. Matapos nito ay naghahandang umatake ang elder dahil kung ganun daw ay siya na mismo ang magpapadala sa kabilang buhay nito. Ngunit isang aura naman dito ang lumabas sa noo ng ating bida at ang aura na ito ay bigla na lamang itong pumasok sa ulo ng elder. Kaya nagtataka siya na kung ano nga ba ang nangyayari gayunman ay bigla na lang rin itong nawalan ng buhay at bumagsak sa harap ng ating bida. Dito ay kaagad na kinuha ng ating bida ang kanyang divine power sa katawan ng elder. Sinasabi niya dito na kahit may espesyal na katawan ng elder ubos na ang divine power sa loob niya para na lamang itong ordinaryong tao. Kakaunti lang ang ganitong kapangyarihan sa karamihan. Tanging mga batang may angking galing lang ang nagtataglay ng napakaraming divine power. Samantala dito ay nagtataka na sila Zhang Tai at napatanong na kung bakit hindi pa bumabalik ang elder. Sinabihan naman siya ng isa pang elder na huwag daw itong mag-alala isang hamak lang ang taong iyon at sa tingin niya kaya hindi kaagad nakabalik dito ang elder dahil sa ang kapal ng usok sa paligid at mukhang naligaw ito. Dito sa ating bida nang matapos ay nagpatuloy rin siya sa kanyang hinahanap at may nakita rin siyang isang mural na kung kanyang tawagin at natutuwa siyang nahanap niya ito. Dito ay itinaas rin niya ang kanyang isang daliri dahil dati nanghihinayang siya na hindi niya makuha ang enerhiya dito pero ngayon nasa harap niya ito at hihintayin na lang niyang lumabas lahat ito. Samantala makikita din ang grupo ni Ningzo na sumusulong sa kumakalat na aura sa paligid. Kaya hindi maiwasan na mapatanong ng elder na kanyang kasama na kahit na may hawak silang ng jade pendant upang protektahan sila nito ngunit hindi pa rin ito magtatagal kaya naman kailangan na nilang umalis dito sa lalong madaling panahon. Hindi naman ito dito na sinagot ni Ningzo dahil sa napansin niya ang ating bida na nakatayo mula doon. Nang makita ito ng elder ay napagtanto niya kaagad na mukhang napasok na ng yin aura ang katawan ng ating bida at mukhang hindi na daw ito magtatagal dahil sa sobrang hina ng kanyang spiritual power at mababang level. Dahil dito ay kaagad na kumilos si Ningzo at kanyang inihagis ang kanyang hawak na jade pendant sa ating bida. At sinalo naman din ito ng ating bida. Dito ay tinanong ng ating bida si Ningzo na kung may kailangan ba ito mula sa kanya. At tumugon nito na hindi makapaniwala na gising pa pala ito. At sinabihan niya ang ating bida na kunin nito ang jade pendant para hindi ito maapektuhan ng yin aura sa paligid at umalis dahil kung magtatagal pa ito mamamatay ito dito. Tumugon dito ang ating bida na hindi na kailangan at sabay inihagis niya pabalik ang hawak niyang jade pendant.
Sa ginawa naman na iyon ng ating bida ay nagalit ang isang ito dahil tinutulungan na nga daw ito ni Miss Ningzo at parang wala man lang sa kanya ito. Sa pagtalikod ng ating bida ay sinabihan niya si Ningzo na hindi naman masama ang ugali pala nito kaya sana huwag nitong hayaan na maligaw ng landas ang kanyang sarili at payo niya dito na mas mabuting umalis na ang mga ito. Tumugon dito ang elder at mukhang hindi niya nagustuhan ang sinabi ng ating bida dahil si Miss Ningzo ang nagpaalis sa kanya dito ngunit sila pa ang gustong paalisin niya dito at anong klaseng tao daw ito. Sinabihan naman sila dito ng ating bida na mapagbalat kayo at tuso. Na ikinagalit ulit ng kasama ni Ningzo dahil ang lakas naman ng loob nito na tawagin si Miss Ningzo na isang tuso at mukhang deserve daw nitong mabugbog. Pinatigil naman siya dito ni Ningzo dahil mukhang mayabang daw talaga ang ating bida kaya hayaan na lang nila ito at sila ay magpatuloy. Samantala sa pasukan ng kuweba ay makikita na bigla na lamang umapoy dito ang statue. At nabasag ang katawang bato nito sa kanyang pagkabuhay at nagsalita ito na matagal daw siyang natulog at kaya siya nagising dahil sa isang salita. Samantala sa grupo nila Zangtai nakaipon na rin sila ng mga kristal ngunit ipinahayag dito ng elder sa kanya kaunti lang ang nahanap nilang kristal. Kapag pumasok pa sila ng malalim lalong kitindi ang yin aura at delikado na ito sa kanila. Sinagot ito ni Ningzo at sinabihan niya si Zangtai kung takot itong pumasok. Siya na ang mauuna. Sinabi ni Ningzo sa kanyang sarili na yung mga nakita nilang crystals kanina nakuha lahat ni Zangtai at kailangan niyang pumasok pa para mas marami siyang makuha kaysa sa kanya. Dahil sa pride ni Zangtai dito ay inutusan niya ang kanyang mga kasama na sumunod sila sa kanya dahil hindi daw siya magpapatalo sa isang babae lamang. Sa sandaling ito ay narating nila ang Demon Hall at sa mga naglalakihan na poste ay hindi ang mga ito makapaniwala na totoo na mayroong talagang Demon Hall. Isang kasamahan naman ang nagtanong kay Zangtai na kung papasok ba sila dahil ayon sa sabi-sabi may kayamanan daw sa loob nito. Binalaan naman sila dito ng elder na nangyari na ito noon pero wala pang nakapasok na nakabalik ng buhay kaya huwag silang umasa na may makukuha silang kayamanan. Ipinahayag din ng elder kay Ningzo na nakakatakot ang lugar na ito at ipinaalam niya rin na isang master ng pamilya nila ang namatay dito noon kaya mas mabuti pang umalis na lang sila at huwag nang pumasok. Nakinig naman dito si Ningzo at inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na huwag na silang pumasok aalis na sila. At ganun din naman dito ang naging pasya ni Zangtai dahil aalis na rin sila. Ngunit nagulat naman ang mga ito nang maglakad sa kanilang harap ang ating bida at mukhang papasok ito sa loob ng Demon Hall. Nang makita ito ni Zangtai ay nagulantang ito nang hindi pa pala patay ang ating bida at napatanong na kung bakit buhay pa ito. At ang kanya pang ikinagulat papasok pa ito sa Demon Hall. Kung siya ay nagulat ay ganun din naman dito si Ningzo dahil ang pagkakaalam niya matagal nang na-expose sa yin aura ang ating bida pero ayos lang ito. Dito ay sinabihan niya ang ating bida na kung pumasok ito sa Demon Hall siguradong mamamatay ang tulad niyang ordinaryong cultivator lamang. Kaagad naman siyang sinagot dito ng ating bida na hindi siya ordinaryong cultivator lamang. Nagpatuloy sa paglalakad ang ating bida habang tinitingnan lang siya na pumapasok nito. Naitanong naman dito ng kasama ni Zangtai na pumasok ang ating bida at parang wala namang nangyari at kung papasok din ba sila. Tumugon dito si Zangtai dahil kung hindi natatakot ang ating bida bakit naman sila matatakot na ang dami pa nila at paano siya magpapahuli sa walang kwentang taong iyon. Pinangunahan ito ni Zangtai dahil sigurado siyang na ito ang pagkakataon niya. Kung mahanap niya ang nawawalang profound divine token ng superior abstruse sect, hindi ba ongat agad ang estado niya? Dahil dito ay napagpasyahan na rin ng grupo nila Ningzo na papasok na rin sila. Sa paglalakad dito ng ating bida ay sinabi niyang ang underground palace na ito ay ginawa para ikulong ang mga masasamang nilalang, at itago ang mga banal na kayamanan na nakuha sa minahan at pumunta siya dito para kunin ang yaman na itinago niya noon dito. At gumagana pa rin ang pader na pumipigil sa mga halimaw kaya siguro marami ang hindi nakakaalis ng buhay matapos makapasok. Nang makapasok siya dito sa loob ay isang puwersa ang ginawa niya sa kanyang paa at matapos iyon ay may lumabas dito na apoy sa kanyang harapan. Natuwa rin dito sila Zangtai nang makapasok sa Demon Hall at hindi naman daw pala totoo ang panganib at mukhang kwento lang pala at ngayong araw sa kanya na lahat ng yaman dito. Dito ay naitanong naman ni Ningzo ang pangalan ng ating bida dahil parang ang dami daw nitong alam patungkol dito.
Tumugon ito sa kanya na Renshing, at sinabihan niya ang mga ito na hindi dapat ang mga ito pumasok dahil wala silang makikitang bagay na gusto nila dito gayong puro panganib lamang ang nandito. Naikinagalit naman na marinig ng isang ito sinabihan niyang bata ang ating bida at kung sino ba raw ang kanyang niloloko at tinanong na nasaan ang panganib dahil wala naman silang na-encounter dito. Tumugon dito ang ating bida na wala pa ang mga itong na-encounter dahil inalis niya na ang iba sa mga panganib dito. Tumugon dito ang elder dahil ilang daang taon na ang lugar na ito at paminsan-minsan lang lumalabas. Walang nakakaalam sa sikreto nito, tapos sasabihin ng bida sa kanila na kaya nitong alisin ang panganib, mukha itong bata pero ang dami nitong sinasabi. Dito ay napatanong si Zhang Tai sa ating bida na kung nakita niya ba ang third elder ng kanilang pamilya. Tumugon dito ang ating bida na pinatay niya ito. Dahil dito ay bahagyang natigilan si Zhang Tai at kalaunan ay bigla na lang itong tumawa at kung nagpapatawa ba raw ang ating bida. Dito ay lumapit pa ito sa ating bida dahil tingnan daw nito ang kanyang sarili gayong hindi siya naniniwala dahil para sa kanya kayang-kaya itong durugan ng third elder gamit ang isang daliri. Nang dahil sa kanyang kaingayan ay bigla na lamang siyang sinampal dito ng ating bida at tumilapon papunta sa kanyang mga kasama. Sa galit dito ni Zhang Tai binalaan niya ang ating bida na ang lakas naman daw ng loob nito at hindi niya ba nakikita na marami siyang mga kasama at inutusan ang kanyang mga kasamahan na umatake. Dito ay napahinto naman siya nang tawagin siya ng kanyang kasama at ipinaalam sa kanya na may nakita silang treasure box. Kaya habang paalis ay sinabihan niya dito ang ating bida na maghintay lang ito dahil titignan niya muna ang treasure box. Nang makita ni Zhang Tai ang kahon ay tuwang-tuwa ito at napasabi na ang ganda ng materyales na ito siguradong may magandang laman ito. Dito ay ipinaalam niya kay Ningzo na sila ang unang nakakita ng kayamanan na ito at tumugon dito si Ningzo na titingnan lang daw nila na kung sino ang swertihin sa huli. Dito ay sinabihan sila ng ating bida na hindi ito para sa kanila, mas mabuti pang huwag na lang nila itong galawin. At tanong dito ni Zhang Tai na kung hindi ito sa kanila kanino pala ito. Sagot ng ating bida na para ito sa kanya. Dito ay nagalit ang elder dahil ang kapal naman daw ng mukha nito at anong karapatan niyang sabihin ito. Natatawa na ipinaalam ni Zhang Tai sa ating bida na kung sa kanya nga ito kung ganun kukunin niya ito at ano naman ang magagawa nito. Ipinapalam din ng ating bida sa kanila na hindi nila ito mabubuksan at hindi rin nila ito madadala. Hindi naman ito pinaniwalaan dito ni Zhang Tai kaya inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na buksan nila ito. Dito ay inutusan din ni Ningzo ang kanyang kasama na maghanda at dapat sila ang unang makakuha ng kayamanan na nasa loob. Sinimulan na rin buksan ang kahon ngunit namimilipit ang mga ito gayong hindi man lang nila ito mag-alaw o mabuhat. Sa pagmumukha ni Zhang Tai ay sinabihan niya ang kanyang mga kasama na idilat nila ang kanilang mata at kung paano ito buksan. Gaya ng sinabi sa kanila ng ating bida ay hindi nga talaga ito na nabuksan at nauubos na lamang ang kanilang mga lakas. Dito sa kanilang itaas isang kasamahan ni Ningzo ang naghanda na umatake sa box at sila naman daw ang sumubok. Matapos iyon ay isang napakalakas na pagsabog ngunit nagulantang na lamang ito nang makita ang box na buo pa rin. Dahil dito ay sinubukan rin ng elder na umatake sa box ngunit tulad ng nauna ay wala pa rin itong pinsala. Kaya hindi na lang dito makapaniwala si Zhang Tai dahil kahit na ang kanilang elder na mismo ang kumilos ay hindi man lang ito napinsala. Ipinahayag dito ng elder sa kanya na mukhang espesyal ang materyales nito kaya inumungkahi niya na baka ilabas na lang muna nila ito tapos doon na nila isipin kung paano buksan. Ngunit napahinto sila nang may magsalita na nagsasabing na kung ano ang ginagawa nila. Nang makita ay ito yung nilalang na nakalaya sa galit niya ay naglabas ito ng napakalakas na aura dahil para sa kanya ang kayamanan na ito ay sa kanya lamang. Sa takot ng dalawang malapit sa box ay napasigaw sila na hindi makagalaw. Dito ay kaagad sila sinakal ng nilalang at tinanong na bakit nila hinahawakan ang kayamanan na pagmamay-ari niya. Sa higpit ng pagkakahawak sa kanilang leeg ay dumura ang mga ito ng dugo at pinatay. Sa takot ng mga kasamahan ni Ningzo ay hindi nila inakala na may nilalang pala raw na nagbabantay dito at mukhang mapapalaban sila. Dito ay inutusan ni Zhang Tai ang elder na umatake, habang ang kasamahan naman ni Ningzo na elder na kaagad rin na umatake. Ngunit mas lalo lang dito nagalit ang nilalang na ito. At isang galaw lang ng kanyang kamay ay sumabog na dito ang katawan ng elder. Dahilan na mapahinto dito ang kasamahang elder ni Zhang Tai at natakot sa kanyang nakita.
Kaya tumakbo ito at inutusan ang lahat na tumakbo na sila, gayunpaman ay nagulantang na lamang siya nang makita ang nilalang sa kanyang likod na handa naman na umatake. At nang tumama sa kanya ang atake ay tulad ng una ay wala ring natira sa katawan ng elder. Kaya napasigaw dito si Zhang Tai na kanyang napagtanto na hindi nila kaya ang nilalang na ito. Sa takot dito ni Ningzo ay ipinaalam niya sa lahat na umalis na sila dito. Dito ay nag-uunahan na nagsitakbuhan ang dalawang grupo na nagsisigaw dahil sobra daw nitong nakakatakot. Sinabihan naman sila ng nilalang na ito na kahit tumakbo pa ang mga ito yung enerhiyang tumatagas dito kaya silang patayin nitong lahat. Habang ang iba natatakot ay wala man lang ditong paggalaw ang ating bida kaya napatanong na dito si Ningzu sa kanya na kung bakit hindi pa ito tumatakbo at umalis na sila. Tumugon dito ang ating bida na salamat ngunit kailangan niyang kunin ang treasure box. Napasigaw si Ningzu talagang iniisip pa raw iyon ng ating bida swerte na nga lang kung makatakas sila ng buhay dito. At sinabihan naman siya ng kanyang kasama na huwag na nilang intindihin ang ating bida dahil kung hindi sila aalis ngayon baka dito na sila mamamatay. Dahil doon ay tumakbo na rin si Ningzo upang makaligtas. Sa pasukan ng Demon Hall makikitang pagod sa pagtakbo ang dalawang grupo, at nasabi nilang buti na lang nakalabas din sila ngunit hindi rin nila maiwasan na mamangha sa tapang ng ating bida na manatili doon at ngayon sigurado silang patay na iyon. At pabor naman din ito kay Zhang Tai na mamatay na ang ating bida. Pinaniwalaan naman ito dito ni Ningzo dahil sa lakas pa naman daw ng kalaban, ngunit hindi niya talaga maintindihan kung bakit ito nanatili, at wala siyang makitang pag-asa na makaligtas ang ating bida sa nilalang na iyon.